Tila nagkainitan na sa Senado at Kongreso, Cheese binunyag lahat. Balak siya tanggalin, Speaker. Totoo ba yun? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Hindi nga ginagawang operasyon laban dito kay Cheese Escudero. Ay, naku po, grabe talaga. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, suportahan natin ang channel ni Sir Banat Bay. Pakibisita mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa mga vlogs and reactions na inilalabas ni Banat Bay. Ayan, syempre. Yung Banateros, wag din natin kalimutang suportahan yan mga katunay. Ipagpatuloy natin. Alam mo, pag ganid ka talaga sa kapangyarihan, talagang gagawin mo ang lahat ng bagay para talaga maisakatuparan yung maitim mong balak sa Yun lang. ano mo, sa future mo, ika nga eh. Nako. Kasi alam naman natin, may nangangarap dyan, may ambisyosong bonjing dyan na gustong maging presidente na future. Kaya alam mo, kailangan nila tanggalin lahat ng balakid, lahat ng ano, kaya alam naman natin mga kababayan, the next president is VP Sara Duterte. Yes. So kailangan lahat ng balakid tinanggal. Lahat ng sumusuporta, lahat ng financier, lahat ng basta lahat ng supporter ng mga Duterte ay talagang inisa-isa, inoperate isa-isa. Hindi, sa totoo lang, no? Tama naman yung sinasabi ni Sir Banat Bay na talagang nakatutok lang sila sa mga Duterte. So, ang ibig sabihin nito, pag nakatutok sila sa Duterte, nakikita nilang si VP Sara ang pinakamalakas na kalaban. O, sasabihin na naman ng iba niyan. Eh, hindi namin pinag-iinitan si Sara Duterte na kami na ele-election lang, parang politika pa, hindi. Diyos ko po, huwag na po nating itanggi. Kitang-kita naman po. Unang-una sa dami ng problema dito sa bansa natin, hindi nyo na pinapansin. Laging kay Sara Duterte, sa mga Duterte lang po kayo nakatutok. Wala na kayong ibang tinututukan sa buong termino nyo na ata eh. 'Di ba? Hindi na natapos-tapos. Simula nang lumabas yung survey dati na nagiging number 1 si BP Sara sa pagiging presidente, diyan na nagsimula lahat na pinag-iinitan si BP Sara. So ang ibig sabihin, merong isang tao o dalawang tao, tatlong tao, ewan ko, 'di ba? na nangangarap tumakbo sa 2028 bilang presidente. So, nung nakikita yung rating si BP Sara ay tumataas, malamang nag-aalala yun. Paano ako magiging presidente kung ito ang laging number 1 sa mga survey? Yun yung sinasabi kong problema niya. No? Imbis na kalabanin nyo yung nagiging number 1 sa survey na si BP Sara, bakit hindi nyo nalang kinaibigan? Dahil nga uulitin ko, sinabi naman ni BP Sara noon, kung maaalala nyo, na hindi siya interesado sa pagiging presidente at baka tapusin niya na lang yung pagiging vice president, bumalik na siya sa Davao at doon na siya manungkulan, tapusin ang termino niya bilang mayor. Ang problema, masyado kayong nagpanik, pinangunahan niyo yung desisyon ni BP Sara, no? Masyado kayong naniwala sa survey, nagtamang hinala kayo, inunahan niyo ngayon yung desisyon ni BP Sara na hindi naman niya dinidesisyon. Ginawa niyo siya ng ganyan. Ginawa niyo ng problema, ginawa niyo ng Wala sanang problema eh. 'Di ba? Kung kayo sumakay na lang kayo sa Agos, 'di ba? Kaya wala naman tayong ibang maisip eh. Bakit siya pinag-iinitan? Lahat ng may koneksyon sa mga Duterte is na pag-iinitan. Si Pastor Kibuloy tinanggal. Kumbaga, pinakulong si Pastor Kibuloy. Tapos yung mga ibang sumusuporta sa Duterte na pag-iinitan. 'Di ba? Halos sa kanila lang, yung circle sa mga Duterte lang umiikot. Halos sila lang yung napapag-initan, sila lang yung nakikita. Sa dinami-dami ng problema ng bansa at sa dinami-dami ng merong higit pa na problema bukod kay BP Sara na mas malaki pa sa ibinibintang sa kanya, hindi sila nakikita, si BP Sara pa din. Diba? Halos wala na nga tayong nire-resolve ang ibang problema ng Pilipinas, puro mga Duterte na lang eh. At kung ano-anong kasong ipinapatong, kung ano-anong kasong inaakusa, at dahil nga po napigilan yung balak nilang impeachment, eto pong impeachment na
magpapatanggal kay BP Sara na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, ano po, ino-operate na nila ngayon. Kasi kita nyo naman, di ba, yung nangyari sa Senado. At ang kanilang packaging, ika nga, ang kanilang mga sinasabi, kagagawan ito ni Chis Escudero. Yan ang kanilang ano. Kaya, since balaki daw si Chis Escudero, kailangan natin tanggalin yan bilang Senate President. So yan ang kanilang motibo. Ngayon, si Chis naman ang pinag-iinitan ngayon. Kasi sa buong akala nila, papanig sa kanila si Chis, hindi pumanig sa kanila. So parang nabaliktad yung sitwasyon. Kaya nga nila pinagtagal yan, yung impeachment kay BP Sara. Masyado silang naging kumpiyansa sa mga sarili nila na ang alam nila isang Senate President si Chis. Buong akala nila kahit malate tayo, papaboran tayo niyan ni Escudero. Atin yan. Di nung nabuo na nila, walang nangyari. Diba? Kumbaga, hindi inano ni Chis, hindi pinayagan ni Chis. Kaya naiinis ngayon sila kay Chis. Kumbaga, yung huling alas nila si Chis Tapos bigla pang nagkaganon. Tapos dinagdagan pa ng Supreme Court. Ngayon si Chis na pinag-iinitan. Kumbaga, gustong tanggalin sa pwesto. Ang gustong ipalit, yung tao na papabor sa gusto nilang mangyari para ma-impeach si BP Sara. Ay nako. Para naman kayong mga hari, reyna. Kahit sino gusto yung tanggalin, tatanggalin nyo na lang. Wala naman ako nakikitang problema kay Chis. Sinusunod niya lang naman kung ano yung nasa batas. Diba? Sinusunod niya lang kung ano yung tama. Hindi ko sa pinagtatanggol si Chis Escudero, si Senator, si SP. Para sa akin, walang ginagawang mali si Chis, si Senator Chis. Sinusunod niya lang yung tama. Yung tamang proseso. At saka para naman kayong kung parang si Chis gustong matanggal. Para saan? Dahil nahahadlangan yung mga bala kay BP Sara? Diyos ko naman. Hay nako. Issue na ito, napakabigatuin ito. Pasok. Sir, sino yung pinatutungkulan ni Senator Escudero na kongresista ang nasa likod ng demolition job laban sa kanya? Aga hindi pinangalanan ni Senate President Francis Chis Escudero kung sino ang sangkot sa demolition job o paninira laban sa kanya. Ngunit ayon sa mga impormasyon na nakalat nila ay walaan niya ito sa loob ng Senado. Ngunit maaaring o hindi nito matiyak kung ito ay may tumutulong o may katulong o mayroon itong kakuntsaba sa loob ng institusyon. Sino yun? Itinanggi ni Senador Escudero na may koneksyon at tumutulong o bahagi ng sinuman sa 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Partikular ito sa mga kontratistang may malalaking proyekto sa flood control projects ng gobyerno simula noong 2022. Paliwanag ng tagapangulo ng Senado, bahagi ito ng demolition job upang maalis siya sa pwesto kasabay ng issue ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May plano anya na maalis siya sa pwesto para wala na siya kapag nag-file na ng impeachment case. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Dagdag pa ng senador, batay sa nalaman nila, ang nasa likod ng demolition job ay isang mambabatas at kung sino ang pinaka may gusto ng impeachment. Nang tanungin nito kung ang sangkot sa paninira sa kanya ay mula sa House of Representatives, ito ang kanyang tugon. Obvious ba? Ay, hindi. Hindi kasi baka yun Oo naman. Ay, taga-house. Di ba nga naman? Ayun, oo naman. Ayan. Mas polite. Parang ligo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. Oo, di ba? Yan sinagot na ni Chis. Oo naman. Kasi kung tutuusin, eto nakikita naman natin wag na tayong maglokohan Sino lang ba yung nagpupush ng impeachment ni BP Sara, di ba, sa Kamara? Meron pa bang iba? O baka sabihin naman nila taong bayan na nagpupush, ewan. Alam nyo, kung gustong i-impeach ng taong bayan si BP Sara, hindi pa nagre-reklamo yung mga nasa Kamara, dapat meron ng mga nagwewelga na impeach BP Sara. Kahit nga sabihin natin nagre-reklamo sila at nagsasampa na sila ng impeachment yung mga nasa Kamara, wala pa rin nagwewelgang mga tao sabihin nila, meron. Meron. Halos bilang mo lang sa daliri mo. Yung anti-impeachment nga 'di ba, yung Iglesia ni Cristo? 'Di ba? Yung mga yung ayaw sa impeachment. Kita nyo yun, milyon-milyon, napakahirap bilangin. Halos hindi ka na makadaan at may nagsabi sa akin
na kapag pumunta ka doon, talagang yung sasakyan mo, ipaparada mo sa malayo at maglalakad ka papunta ron para talagang makarating ka sa rally. Eh, hindi katulad ng mga nagrarally na mga pro-impeachment na gustong ma-impeach si BP Sara, meron ding nakarating sa akin. Kahit yung sasakyan mo, iparada mo mismo doon sa mga nagrarally. Tapos bumaba ka, sumama ka na. 'Di ba? Ano ibig kong sabihin? 'Di ba? Ano pinagkaiba ng dalawa? O mas maluwag doon sa may pro-impeachment. O, kokonti 'yon. 'Yun ang ibig sabihin nun. Hindi katulad doon sa anti-impeachment, napakarami. Dahil milyon-milyong katao ang umattend doon. Ngayon, bago nyo gamitin ng taong bayan, no, na gustong i-impeach si BP Sara, tapatan nyo muna yung ipinakitang tao ng Iglesia ni Cristo. Pag hindi nyo natapatan yung ganong kadami, wag nyo sasabihin yung taong bayan. Diba? Kitang-kita naman natin yon sa CCTV, di ba? Na talagang sino pa ba maglalabas doon ng CCTV? Sino may kapangyarihan na mag-utos doon sa security? Hoy, ilabas yung lintik na CCTV na yan. Ala naman si isang senador, napakalabo naman. Galing sa executive, malabo rin yan. Siyempre, yan po ang sino ba boss niyan? Sir Banat? Ako po, kilala nyo na. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya kasi yung pangalan niya may sa demonyo. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Eh, hindi, yun nga yung ano doon yung malisya, ika nga eh. May malisya kaagad eh. Ano ba ngayon kung pumunta siya doon at nakipag-usap? Counterpart yun. Di ba counterpart yun? At saka, para mo naman sinabing demonyo yung dinalaw niya at bakit bawal? Di ba? Parang, I mean, kanina ba siya pumunta? Di ba sa speaker yun? Demonyo ba yung speaker? Kasalanan ba lumapit sa speaker? Sila yung dalawang magka-partner, siya si speaker sa lower house, yung sa upper, 'di ba? O yung sa Senate, siya ang presidente doon. Aga nilinaw naman ni Senate President Chis Escudero na bagaman may isang lumabas na artikulo ay wala namang sinasabing illegal na ginawa niya. Ngunit malisyoso ang artikulo na ito batay sa timing ng paglalabas ng issue. Kumbaga parang yan yung nagiging butas kay SP Chis. No, yan yung inaano nila, pinapambala kay kay Chis eh. No? Dito sa Senado, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Catapan Jr. Alam nyo, malinaw kasi dito mga kababayan. Napakalinaw po dito na ang kanilang motibo talaga, sabi nga by February next year, ang goal, matanggal si Escudero bilang Senate President. Yan ang goal nila, matanggal si Chis Escudero bilang Senate President para pag pinasa nila yung impeachment sa February, ay smooth na ika nga. Para bagang paplansyahin na muna yung daan bago dumaan doon, di ba? Para maplansya yan, kailangan ng isang Senate President na namumulitika. Alam naman po natin kung sino yun. Hindi ko na lang sasabihin, itong Senate President na ito ay mahilig ho ito sa political color. Pansinin niyo kung sino ang nakaupo, yun ang kanyang sinisipsipan. Yun ang kanyang history, ika nga. Yun ang kanyang yun ang kanilang record, ika nga. So ibig sabihin mga kababayan, ngayon pa lang kailangan ng durugin. Pansin, ito, obserbahan niyo yan. For the next, hindi ba kayang agapan ng Senado yan? No? Kung sino man ang gustong magtanggal kay SPGs parang napakadali lang magtanggal. Kung gusto nilang tanggalin yung isang tao sa posisyon, tatanggalin nila. Ganun na lang ba kadali yun? Di ba? Halos hinalal ng milyong-milyong katao at hinalal ng mga kasama niya bilang maging Senate President. Ganun lang siya kadaling tanggalin. Papalitan siya. Parang kakapal naman ang mukha nung magtatanggal kay SPGs na pagiging Senate President. Talaga ngayon agawan ng kapangyarihan. Tama yung sinasabi ni Sir Banat Bay na pinapatag yung daan. No, parang na nito parang paghahandaan na ba nila para hindi na sila mapahiya o hindi na pumalpak yung plano nila laban kay BP Sara. Ganun ba yun? Para pagdating ng 2026 ng February, wala na silang problema. O kaya March, maisulong na nila yung impeachment. Talagang hindi titigilan si Sara Duterte, si BP Sara. 3 months or so, di ba? Yan po ay i-ooperate, sisiraan in public eyes. Talagang kung ano yung ginawa nila kay BP Sara Duterte. Kasi si BP Sara Duterte pagdating sa corruption, ang linis po niyan. Sabi ko nga sa inyo
nung isang bagay na naikwento sa amin dati, hindi ko na sasabihin kung sino, pero basta talagang very trustworthy na tao. Sinabi sa amin nung naupo yan si VP Sara Duterte bilang mayor ng Davao, talagang unang ginawa niyan, binayaran ng lahat ng utang, nilinis lahat ng finances ng Davao, di ba? Yes. Alam nyo, doon pala makikita mo na itong taon to napakalinis, and yet ganun ang ginawa. Talagang niyurakan yung kanyang pagkatao sa korupsyon keso yung confidential fund. Kaya nga sinasabi ko Ako kahit ako hindi ako naniniwala na si BP Sara ay kurakot. Na korap. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko lagi, sinasample ko yung Davao. No? Hindi natin nakikitaan yung Davao ng negative Kita naman natin napakaayos ng Davao. 'Di ba? Maganda ang pamamalakad, maganda ang lugar, disiplinado. At saka maganda, maalwal ang buhay sa Davao. 'Di ba? Kahit kinukwento sa akin ng mga natin na taga Davao, halos wala ngang problema, kino-comment din, maganda rin. O sa mga taga Davao na nandito at nanonood sa akin, mga katunay, totoo ba yung sinasabi ko? Hindi, diyan sa Davao. 'Di ba? Maganda yung naging serbisyo ng mga Duterte diyan. Kasi kung naging kurakot yung mga Duterte diyan, sinuka na ng mga taga Davao 'yan. Ang mga taga Davao, hindi tanga-tanga yan para magtiyaga sa isang politiko, no? Hindi sila tanga para magtiyaga sa isang politiko at magpaloko kung yan ay walang ya talaga. Isusuka ng Davao yan. Pero hindi sila sinuka ng Davao ang mga Duterte dahil alam ng mga taga Davao na maganda ang naging pamamalakad nila. At nakita naman natin nung si Tatay Digong dinala sa ICC sa Dahig. Kita mo napakaraming taga Davao talaga ang naghinagpis at nagsama-sama para kay PRRD. 'Di ba? Kung korap ang mga Duterte, walang ganong mangyayari. Wala tayong ganong kadaming tao na makikita. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila sa mga korap-korap na yan. Funds ng OVP. Okay? Pangalawa, hindi lang siya. Ang dami pang mas mataas, doble, triple, 4 times ang confidential fund. Pero ang sinisilip lang ay yung siya. Ngayon, na sinisilip naman kung ano-anong biyahe, wala silang masilip kasi hindi naman po gumagamit ng pera ng taong bayan si VP Sara Duterte pag biyahe niya. So talagang yun yung kanilang inaano na itong taon to, korupsyon, bla 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 bla. Kung paano nila binaligtad yung strength ni VP Sara Duterte, which is anti-corruption, ay ginagawa nilang yan ngayon kay VP Sara Duterte bilang quote-unquote corrupt. Pero alam mo, ladies and gentlemen, ito rin ang sa tingin kong gagawin kay Chis Escudero. Kasi alam nyo, ako po, hindi ko po gusto yan si Chis Escudero Kahit noon pa, di ba, may mga desisyon niya na hindi ako pabor. Okay? Per se, yung tao, wala akong masabi. Okay? Hindi ko kasi ako, tandaan niyo pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So, dun sa pagkatao niya, wala akong kasi ang alam ko lang, jowa siya ni Heart Evangelista. Pero from the corruption, wala naman na nasasangkot sa kanya, wala naman pong naging iskandalo yan, 'di ba? Nag-aantay nga yung iba, pero tutusin, ang tagal-tagal niya nang naging senador 'di ba? Ang tagal na. 'Di ba? Dekada na ata. Tama ba ako? Mali mga katunay. Hindi pa nasasangkot si Chis sa mga sa mga anomalya. No? Ako din, syempre ako may pagdadalawang isip din ako kay Chis. Pero syempre sa nakikita naman natin ngayon, parang sige, ibigay natin yung bola sa kanya. 'Di ba? Dahil ayos naman yung ginagawa niya Pero sinasabi nga ni Sir Banat Bay, no, tama 'yon na wala pa tayong naririnig na kinasasangkutan ni Chis na korupsyon. Kayo mga katunay, may narinig na ba kayo? 'Di ba? Parang wala. Comment nyo nga mga katunay kung meron kayo na naaalala na si SP Chis ay nasangkot sa kahit na anong anomalya? Hindi, totoo. Pero wala. Pero pagdating sa mga political alay niya, medyo questionable sa akin yun. Tulad nung pag-attend natin niya kay Marcos, ganyan-ganyan. Pag dikit-dikit niya kay First Lady, ganyan. Pero kasi hindi naman yun ang dapat nating maging basihan. Ang dapat nating maging basihan ay yung kanilang ginagawa. It's not the person. Yan ang lagi yung tatandaan pag kayo'y banateros. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. And ilang beses kong pinuri yung kanyang pag-handle pagdating po sa impeachment. Dahil sabihin na natin ng lahat, malapit sa First Lady, pero napakapatas niya pagdating sa pag-handle ng impeachment. Naging transparent siya ron. Ang patas na patas, as in,
pinakikinggan niya kahit wala nang kwenta yung sinasabi ni Ontiveros. Kahit wala nang saysay yung sinasabi niya, natitiis niya pa eh. Kung ako yung binato ko ng mikropono yun eh. Gago! Hindi, kasi wala naman ng kwenta. Tsaka yung argumento niya, alam mo yun, biro lang siya pagbato ah. At saka si SP Cheese marunong magdala, di ba? Yung sinasabi mo, parang kahit inis na siya sa parang, ano ba to si Hondi, paulit-ulit na lang yung sinasabi. Di ba? Parang ano pa rin siya. Sige, magsalita ka lang na magsalita dyan. O, parang ganon, di ba? Marunong siya magpigil. Marunong magtimpi. Yung argumento niya, pang grade 1. Totoo naman eh. Halatang hindi lawyer, mantakin mo magsinungaling ka. Doon mismo sa Senate, habang nagdedebate kayo, pagdating po doon sa unanimous. Ako nga, gusto ko nga sanang sabihin na unanimous stupidity. Pwede ba yun? Lahat ng kalamnan mo, katangahan. Hindi, pwede sana kung pwede ko lang sabihin yun eh. Kaya lang hindi pwede. Hindi man ako senador. Hindi ko na sasabihin. Pero ganun ka-obvious yung mga mistakes ni Ontiveros. And yet, pinakikinggan pa rin ng Senate President. Hinahayaan niya pa rin pumutak ng Kumbaga, pumutak. binibigyan niya pa rin ng respeto. Hindi niya binabara. Kaya mo lang, sige lang. Yan ang opinion mo. Sige, botohan tayo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, makikita mo, wala siyang condescending statement against Ontiveros. Ano yun eh? Pansin na pansin yun. So, ibig sabihin lang, si Cheese Escudero patas. Kumbaga, lahat pinapakinggan ni Cheese eh. Hindi lang siya sa isang side nakikinig eh. Yun yung maganda. Maganda sa naging posisyon ni Cheese. Lahat pinapakinggan niya. So kung siya matatanggal, papalitan siya, at alam naman natin kung sino yung ipapalit. 'Di ba? Alam naman natin. Kapag pinalitan yon, doon na magtatagumpay yung mga gustong mag-ano kay BP Sara. Syempre, yung ipapalit diyan, hindi niya papakinggan yung comment ng iba. Ang papakinggan niya yung comment lang nung mga kasama niya. 'Di ba? Para maging isa lang sila. Ganun yun. Yung akusasyon nila, hindi, makasara Duterte yan, kaya ganyan yan. Ang labo ho noon. 'Di ba? Halatang idinidikit lang nila para sa 2026, sa February, yung pagpasa ng impeachment. Sigurado kong isang sasabihin at sigurado kong yan ang ika-campaign nila, the removal of Cheese Escudero as a Senate President. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun, ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.